Air. At Tide, 5 pesos lang. Nagbabalik ang palabas na kinagigiliwan ng buong bansa ang talentadong Pinoy. Nanganib ang buhay ng ating susunod na talentadong taga Batangas nang siya ay 5 taong gulang pa lamang. Ano kaya ang nangyari? Alamin natin. Noon po, sabi po ng mami ko, nung 5 years old pa daw po ako, nagkaroon daw po ako ng diferensya. Nabaksakan daw po ako ng bilaran, kaya po, nagkaroon po ako ng biak sa ulo. Simula po nun, araw-araw na po nananakit ang ulo ko. Natakot po ang mami ko nun. Sobra po kasing likot ko noon. Kaya po ngayon, hindi ko na ginagawa ang paglilikot kasi po baka uli maulit yung nangyaring dati. Turning her words into action, please give it up for Eka Matala or simply Erica. Luisa, the truck! Don't cross the road! Luisa, the truck! Don't! The next night, I saw was that Luisa was thrown 5 meters away from the truck. I ran to her and embraced her. Blood was all over her face. In a low but distinct voice, she murmured that made my heart break so much. She said, "Lucille, please be a good girl. I love you. Please be a good girl. 'Cause Papa loves you very much." Luisa! Sister! Luisa! Sister! From that moment, I cried so hard for killing my only sister who loved and cared for me even at the last moment of her life. Now, can you blame me for asking God to forgive me? Forgive me, dear God! Forgive me, dear God! Forgive me! Erica. Okay, Erica. Aba, tumulo talaga. Okay ka na ba, Erica? Okay, makinig tayo sa Talent Scouts, okay? Okay, Val, ano sa palagay mo kay Erica? Hello, Erica. You're so cute. Grabe, sobrang clear mo magsalita kahit na English yan. At kahit na umiiyak ka na, sobrang linaw ng mga salita mo. And sa sobrang galing mo, nadala ako, munti ka na akong maluha. Oo, so good job. Congratulations, Erica. I liked it. Thank you, Val. Tuesday. Erica, gusto ko yung I picked her up and she murmured, yung murmured na word. And there's blood all over her face. Gusto ko yung na-carry mo lahat ng linya, na enunciate mo ang iyong mga linya, panalo ka doon, Iha. At sana magpatuloy ka sa iyong napiling propesyon at pinagdadasal ko na patuloy ang iyong pag-improve. So, good job, Erica. I like it very much. Yeah. Thank you, Tuesday. Direk Odi? I think you are very talented. Usually, pag declamation, Ryan, maraming mga parang ano lang, nasa words lang eh. Pero binigyan niya ng buhay. Although ginawa niya pa rin ang mga requirements sa declamation, yung mga hand movements at mga ganyan-ganyan na kung minsan nakaka-distract, binigyan niya ng buhay. There's a lot of truth sa ginawa niya. Kaya alam ko may instinct yung bata na to kung umarte. Talagang naniwala kami sa storya mo. And like you said, Tuesday, maganda yung English pronunciation niya. Hindi corny ang dating. So I think you have a future. Ilabas na natin ang kontrata. Sign natin tong bata na to. Thank you, Direk. Erica, maraming salamat sa iyong performance. Thank you po, Kuya Ryan. Thank you very much, Erica. Ang ating susunod na talentadong taga Bicol ay pinalaki ng mga taong hindi niya tunay na magulang.
dahil iniwan siya ng kanyang tunay na ina sa Baclaran Church nung siya ay sanggol pa lamang. Alamin natin ang iba pa niyang mga kwento. Isa akong adopted. Inilapag po ako ng nanay ko sa Baclaran Church. Para sa akin masakit yun. Iniiwan ka ng basta-basta sa isang simbahan. Mabuti nilang may isang nagmagandang loob na tao. Ito nga po yung mami ko, si Norma Garrido, na pinalaki ako ng maayos naman po. Kahit may mga taong nanlalait sa akin, hindi naging sagabal po sa akin lahat po yun. Ang ginawa ko po, nagpursigi po ako, ipinakita ko po sa kanilang lahat na kaya ko po. At nagpapasalamat po ako lubos sa isang direktor na si Brillante Mendoza na nagbigay sa akin po ng isang talento po na like ang pag-arte po. Niyakap ko po ng mahigpituto at pinag-igilihan ko lalo. Here to show his boldly unique movements, please welcome Crisanto Garrido, a.k.a. Versatile. Itikit mo ang iyong mata, huminga ng malalim, saka ka dumilat at pagmasdan ang tanawin. Damhin mo ang hangin sa iyong mukha habang nakalutang ka sa ibabaw ng mundo. Lipad, lipad, kaya mong lumipad. Lipad, lipad, ano man ang iyong hangad. Maniwala sa iyong galing, abot mo ang bituin. Lipad, lipad, kaya mong lumipad. Lipad, lipad, kaya mong lumipad. Lipad, lipad, ano man ang iyong hangad. Maniwala sa iyong galing, abot mo ang bituin. Lipad, lipad, kaya mong lumipad. Maniwala sa iyong galing, abot mo ang bituin. Lipad, lipad, kaya mong lumipad. Versatile. Okay, Crisanto, here's your mic. Tuesday, what do you say? Napaaga ang Holy Week natin dito sa... Bukod sa Crisanto, ang pangalan mo, ikaw ay isang fallen angel, di ba? Nalaglag ka, inaayos mo yung pakpak mo. Galing ka bang sabong, kuya? Hindi naman. Medyo. Medyo, oo. Nadali ng karit ang iyong pakpak. Kitang-kita ko nga. Alam mo, nagbo-burst siya sa emosyon. Talagang nag-gigrit ka pa kanina kung hindi mo napansin. Talagang pag ginagano mo yung kamay mo, sumasama talaga yung ngiwi ng mukha mo. Ibig sabihin yung bugso ng damdamin, talagang nandoon. Nararamdaman mo na kailangan kong i-stretch ang aking kamay at ang aking limbs sa ganito kalayo, okay? Pero ang sayaw, kuya, kagaya ng sinasabi namin sa entablado, may bokabularyo yan, may technique na kasama. So, kung gusto nating i-claim na tayo ay versatile, like your name here, at ang iyong talent ay interpretative dance, siguro I would have wanted to see more technique. Gusto kong makakita ng mas magagandang mga choreography at gusto kong mas solid pa yung konsepto. Pero other than that, gusto ko yon. Bald Angel, I like it. I like it very much. Go. Thank you, Tuesday. Shalala? Hello, Crisanto, di ba? Angel, di ba? Bumagsak sa lupa. Sana ikaw na lang yung manananggal na tinirador. Pero, hindi, no? Nag-enjoy din naman ako. Kabaro pa kita, di ba? Pero dapat, yung sa performance, dapat nagpatali ka, di ba? Tapos bumababa ka ng kote, may ganun-ganun ka. Lord, bakit mo ako binaba? Yung mga ganun-ganun tipa, may mga Lord, bakit mo ako binaba? Sabi sa'yo ni Lord, Che, ayaw ka namin dito. Dapat nababa ka. Demonyo ka. Ayan na. Sinusundo ka na.
Kanilista ka na. Saya. Pero hindi, love ko yung mga kagaya mo dahil sa pinakita mo, I'm so proud to be gay. Love you. Thank you very much, Shalala. Direk Odi? Ang anghel talaga, macho yun eh. Mga malaking ano yan, mga warriors yan eh. So kung ginawa mo na lang warrior, tapos nagkasala siya, bumagsak siya sa earth, tapos ngayon gusto niyang lumipad ulit, mas maganda sanang dating ng storya, mas malakas. Ang potential ng ginawa mo is very big eh. Kailangan mo palang pag-isipan ng maigi at lutuin pa ng ano. At saka, I think, parang na-trap lang siya doon sa ganyan lang na step. Hindi nakalimutan mo na dapat may storya, dapat may kwento, ang isang interpretative dance. May yun na, may simula, may gitna, at may ending. Kung ginawa mo yon katulad ng bata kanina na may arte, maging powerful yung sayaw mo. So, konting luto pa. Nandyan na yan. Salamat po. Thank you very much, Direk. Chris Santos, thank you for your performance. Thank you, Ryan. Ating susunod na talentado ang kanyang talento sa tulong ng YouTube. Alamin nga natin kung ano ang talentong ito. Mahilig po ako sa mga puzzles. At nung nakita ko po yung parang square na puzzle, nainganyo po ako para mag-research at alamin po kung paano i-solve ito. First time ko pong lumabas ng bansa dahil din po sa Rubik's Cube. Nung lumaban po ako, na-overwhelm po ako kasi nakita ko po yung mga world record holders at nakamayan ko pa po yung mga idol ko. Kahit na naging second place po ako sa Asian competition sa Thailand, natutuwa pa rin po ako kasi na-represent ko po yung country natin sa larangan ng Rubik's Cube. Showing off his agility with a twist. Please give it up for Richard Agapar, or simply Richard. With the Rubik's Cube. Aba. Sige nga, tapos mo. One-handed. Okay, Richard, here's your mic. Pairam nga ako nito. Okay, totoo. Tunay. What do you think, Chusey? Napansin ko na itong ginawa mo, highly technical siya kasi actually it's math. Ang paggawa nito, patterns yan, no? Meron yung sequence. Ano to, kinabisado mo o kahit guluhin ko yan anytime, pwede mo ibalik sa dati? Opo. Ganun kagaling. You're the one. Siguro po. Ayan. Mas magkaroon ka pa ng kumpiyansa sa sarili mo kasi ako hindi ko yan kayang gawin. So tama ka, talentado ka in your own right at hindi madali ang ginawa mo. So palakpakan mo na lang ang sarili mo. Give yourself a pat in the back. It was really good. Very talented ka. Go! Thank you, Chusey. Val?
Hello, Richard. Hi po. Actually, okay yung umpisa mo eh. Yung parang todong ngiti ka, tapos nag-bow ka sa amin. Gusto ko yun, nakita ko yung confidence mo doon. So parang, akala ko nga habang nag-Rubik's Cube ka, sasayawan mo kami. Siguro, hindi ba, next time kung magpe-perform ka, siguro para mas maaliw yung audience mo, dagdagan mo ng halimbawa habang nagaganyan ka, I don't know, kumikembot ka or something. Oo, kasi actually yun talaga yung in-expect ko kanina nung nagsimula ka. Parang nakita ko yung confidence mo. Kaya lang habang ginagawa mo na, parang unti-unti, nawawalan ka ng kumpiyansa sa sarili mo. So, hindi dapat. Kasi especially, dapat habang nag-i-end nga, mas dapat tumataas yung confidence level mo. Kasi yung ending, yun talaga yung kailangan pasabog ng bonggang-bongga. Especially, you know that you can do it one-handed, di ba? And ako, first time ko nakita yun. And not all of us can do yung Rubik's Cube na yan. Ako, hindi ko kaya yan. So, it's really something to be proud of, di ba? Kaya, dapat proud ka, hindi ka dapat mahihiya. Okay? Next time. Thank you, Val. Direct? Ako naunawaan ko kung bakit parang mahihain siya. Kasi ang gawaing Rubik's Cube is a very personal thing eh. Usually nasa sulok ka lang, pinifigure out mo to. Walang performance element yan, Ryan eh. Pero ngayon, dahil umapa ka na sa entablado, kailangan ma-realize mo na may tao na nang nanonood sa'yo. Hindi lang tao dito sa Sky Dome, kundi sa yung libo-libo sa milyon-milyon na nga eh. Milyon-milyon sa telebisyon. Kaya kailangan nag-entertain ka sa kanila. Pinapakita mo, may konting yabang. Yun na lang kailangan mo, konting yabang. And you know how you're gonna do it? Practice ka parati sa harap ng tao. Ganon. Thank you very much, Direk. Okay, Richard, here's your Rubik's Cube. Thank you very much. Pwede na mag-relax backstage. Mapapakagat kayo sa tuwa sa hinanda ng ating huling mga talentado. Kaya dyan lang kayo magbabalik ang pinakamalaking talent show sa Pilipinas, ang Talentadong Pinoy. Si Valerie! Mapapangiwi at si Shalala! Sa piling mo ngayon, ako'y bituing walang ningning. Di mo natitili! Kaka-inspired ka. I love you sobra. Maiiyak ka pag pinalampas mo ito! Magbabalik ang Talentadong Pinoy! Ang Talentadong Pinoy, number 1! Talentadong Pinoy, number 1! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Pantene Nature Care. Turbo, mamaya, pagkatapos ng Midnight DJ sa TV5. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Pantene Nature Care. At Tide, 5 pesos lang. We are back for more fun enterprises only here on your favorite Saturday night habit, ang Talentadong Pinoy. Nawala ng trabaho ang ating susunod na talentadong taga Ilocos Sur kung kaya't siya ay nagmistulang pulubi. Ang mas masakit dito ay nangyari ito habang nagtatrabaho siya sa Thailand. Pakinggan natin ang kanyang storya. Kung andun po ko sa Thailand, yung nawalan po ako ng trabaho. Dinanas ko ang sobrang hirap doon na wala akong makain. Napabayaan ko po yung sarili ko. Hindi ko alam ang gagawin ko doon. Walang tumulong sa akin. Patulong ako sa iba para makauwi ng Pilipinas. Ayaw ko nang balikan ang dati kong buhay. Gusto kong makabangon ulit. Swinerte sa buhay dahil ito nakarating sa Talentadong Pinoy. Proving that his bite is better than his bark, please welcome Gregor Peralta, or simply Gregor.
Peralta. Kay Gregor. Pare! Pare! Rock and roll. Rock and roll! Shalala! Rock and roll! Rock and roll. Yeah, man. Yeah, yeah, yeah. Ang galing-galing mo. Ang ingay-ingay. Iba ka, iba ka, iba ka, iba ka. Iba ka! Ang performance mo, lampas tao. Ang galing. 100 feet above sea level! Level na level! Woo! 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 Thank you, Shalala. Okay, Valerie? Hello, Gregor. Hello mo. Ayan, gusto ko yung forma mo, gusto ko yung makeup mo, gusto ko yung Salamat po. pag-headbang mo kasi rock na rock talaga yung dating mo. Rocker na rocker ka dyan. Siguro, ang hindi ko lang medyo nagustuhan is yung mga exhibitions na hindi ko masyadong naiintindihan. Or siguro hindi lang ako makarelate kasi hindi naman ako rocker. Pero may mga parts lang na hindi ko naiintindihan. Tapos yung paggamit ng ngipin, I don't know if that's usual, kung ginagamit. O ikaw lang ba talaga yon dahil gusto mo maging iba? Oo. Ayun naman pala, kaya naman pala nagulat ako. Tsura ko pag ganun, akala ko kakainin mo yung gitara mo eh. Pero hindi, I really liked your energy. So, congratulations. Salamat po. Thank you very much, Val. Tuesday. Ray, alam mo, ang essence talaga ng rock and roll, no rules. Basta maangas ako, yun na yun. Pero real rock musicians, especially guitarists, are technically excellent. At yung tinatanong mo kaninang pagkain ng gitara, kasama yun. Sina Steve Vai, ultimo hanggang kay Jimmy Page. Ginawa nila yan lahat. So nakita ko lahat ng mga moves mo, ni-research mo. Pero kung gusto mo pa talagang itaya na lahat, gawin mo na, sunugin mo na yung gitara mo. Ginagawa yan. O sunugin gitara, umiikot sa entablado, una ulo, habang tumutugtog ng gitara, hindi nawawala sa tono. Kumbaga dahil nandito na tayo sa season na to, ibigay na natin lahat. Pakita mo na lahat, kuya. Ha, Kuya Gregor? At magkita tayo sa Zelda 6 pag lunch break. Okay, go. Bye. Thank you, Tuesday. Gregor, Paragon, maraming salamat sa iyong performance. You may now go backstage and relax. Maraming salamat. Alright, dali mo na yung mic mo, Gregor. Okay. Ang ating huling talentadong taga Taal, Batangas ay nasaksak sa spinal cord ng isang addict. 3 taon na ang nakalipas. Pero kahit ganito ang sinapit niya, hindi nawala ang kanyang positive outlook at masaya pa rin siyang nabubuhay. Ito po ang kanyang inspiring na kwento. So, habang naglalaro po ako at nakatalikod ako, kumuha pala ng patalim. Drug addict na yon, sinaksa kanya ako ng pait. So, yun po yung naging dahilan kaya naputol yung spinal cord ko. Tinaningan na po ako ng doktor. So, yun po, isang himala kung bakit ako buhay ngayon. So, bali, masaya po ako kasi kahit ganito ako, merong mga tao nagmamahal sa akin. So, sa mga katulad ko na merong kapansanan, kagaya nito, hindi dapat natin itigil yung ating buhay. Dahil hindi ito dapat maging hadlang para hindi natin makamit yung ating mga pangarap. Dahil merong ibinigay sa atin ng Diyos sa mga kanya-kanyang talento. At dapat natin yung i-enjoy yung ating buhay sa piling ng Panginoon. Shining bright with her God-given talent, please give it up for Loida Malabanan or simply Loida. Kapag tayong dalawa'y naging isa, kahit na ilang laksang bituin, di kayang pantayan ating ningning. Balutin mo ako ng hiwaga ng iyong pagmamahal, hayaang matagpalang ginang na di magtatagal. Mabuti pa kaya'y maging bituing walang ningning, kung kapalit nito'y wala
Loida Malabanan, galing Batangas. Okay, Loida, pakinggan natin ang sasabihin ng ating scouts. Val. Hello, Ate Loida. Magandang gabi. Magandang gabi. Nako, pagbungad mo pa lang, gustong-gusto ko na nakita ko dahil all smiles ka para sa amin. I like your performance. I like it na sobrang positive pa rin ang outlook mo sa buhay. Tama yan. Life goes on. And keep up the good work, Ate Loida. Thank you po. Thank you very much, Val. Shalala. Hi, Loida. Hello po. Alam mo, isa lang ang sasabihin ko, kaka-inspire ka. Sobra. Sobra. Ay, nako. Hi. Hindi, dahil sa ganda ng pagkanta mo, I'm sure, lahat ng bituin sa langit, bababa, kikislap at magpapalakpakan dahil sa natatangi mong talento. Alam mo, we're so proud of you, sobra. Sabi nga sa linya ni Sherry Hill, ito, you're not a second rate at lalong hindi ka copycat dahil ikaw ang bituing magniningning. Thank you po. Wala, tutuwa lang ako sa'yo, sobra. At dahil dyan, pwede bang pahag? Dahil masakit na dibdib ko. I love you, sobra, sobra. Shalala. Tuesday? Hi, Loida. Ayan, isang pribilehiyo na makasama ka namin ngayon sa entablado kasi alam mo yung napili mong kantang Bituing Walang Ningning. Napakaganda ng mensahe ng awit na yan. Hindi lang yan basta tungkol sa pag-ibig. Alam mo, ang buhay ng tao, malapit yan sa buhay ng bituin, di ba? Magniningning ka sandali, pero kagaya ng lahat ng bagay, balang araw sasabog ka rin at mawawala ka rin. So, tama sila. Very inspiring na umiikot yung kalooban namin, yung nararamdaman namin ay hindi maipaliwanag dahil sa talentadong Pinoy na bigyan ng patas na pagkakataon ang lahat na ipakita yung mga kakayanan nila. May kapansanan man o wala. At alam mo ba na ang ating ultimate talentado kagaya mo, nung naglakad siya sa entablado nung linggo, talagang naramdaman ko na nung naglalakad pa lang, itong tao na ito hindi na hinayaan na maging hadlang yung nararamdaman niya at pinagdaanan niya para maabot yung pangarap niya. At nasa sa iyo yun. Nakikita ko yun ngayong gabi. So, mabuhay kayo at mabuhay ang palabas na ito, ang ginagawa nito at ang intensyon nito. So, tayong lahat, mabuhay tayo. Go! Salamat. Thank you very much, Tuesday. At Loida, maraming salamat sa iyong performance. Good luck with the jury. Malalaman na sa ilang sandali kung sino ang binigyan ng ating talent scouts at jury ng pinakamataas na puntos. Kayo po ba? Sino ang pipiliin ninyo? Well, to help you out with your choice, ito po ang isang recap ng mga pumasa sa ating kurtina. Ako si Mr. Grabe. Grabe. Luisa, that's wrong! Don't cross the road! No! Can you blame me? Kaya nang lumipad. Balutin mo ako ng liwagan ng iyong pagmamahal. Why can't I fall in love? And maybe then I know what kind of Pagpalalampasin, magbabalik ang Talentadong Pinoy! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Surf Fabric Conditioner. 5-in-1 freshness. 5 pesos lang.
iyong makakamit. 936-2551, iyong tatawagan. Si Daki Dakanay, hanapin mo lamang. Alright, let's do this, folks. Alamin na natin ang resulta ng kompetisyon ngayong gabi. So, jury, may I have the results, please? The chairperson of our jury tonight is one of the vocalists and the guitar players of South Border, Mr. Maki Ricafort. Good evening, Chairman. Meron na po bang desisyon na ating jury? Yes, we have. May I have it, please? Thank you very much, Chairman. Okay, tawagin na natin on stage ang ating challenger na si Loida at ang ating champion na si IG. Loida, congratulations. Umabot ka sa puntong ito. Meron ka na sigurado 10,000 pesos at may tsansa ka manalo ng 50,000 pesos laban kay IG. IG, it's your 5th time on the stage of Talentadong Pinoy as a competitor. Pero napahinga ka ng matagal dahil nagkaroon tayo ng Grand Finals. Kaya sana ay sapat ang iyong dinalang talento ngayong gabi para magpatuloy ang lakbay patungong Hall of Fame. Good luck, IG. Here's how it works. Once again, 1/3 of the final score comes from our talent scouts. At ang 2/3 naman ay nagbumula sa ating jury. Skydome! Sino sa tingin niyo ang dapat manalo? Sino ang kampe sa ating challenger? Sino naman ang boto sa ating champion? Now here are the results. Good luck, ladies. Ang talentadong Pinoy ngayong gabi na mananalo ng 50,000 at magpapatuloy ng kanyang lakbay patungong Hall of Fame ay walang iba kundi congratulations! Valerie, you want to invite the audience to your new show? Yes! Gusto ko silang imbitahan dahil mga kapatid, this coming Monday na po, March 21, maglalagablab na ang inyong mga gabi. After Babaeng Hampas Lupa, dito lamang sa Happy Network TV5, mga nagbabagang bulaklak. Kaya abangan po ninyo yan. Thank you! Thank you, Valerie. Looking forward to that show. Balik tayo. Loida, IG, excuse me. Once again, 10,000 pesos. Sigurado na meron kayo. Maglalabanan na lang 50,000. At ito ang sabi ng talent scouts at jury. You move on to the next competition. Congratulations, IG! Loida, thanks for joining in 10,000 pesos. Maraming salamat. And IG, IG, congratulations. Ito ang 50,000 pesos. Lampas kalahati ka na sa iyong biyahe patungong Hall of Fame. At galingan mo pa dahil pabigat ng pabigat ang inyong mga kakalaban. Mga kapatid, panibagong mga talento ang matutungayan nyo sa pagpapatuloy ng ating kompetisyon bukas. Kaya abangan nyo po lahat sila. Ako po si Ryan Agoncillo at ito pa rin ang pinakamalaking talent show on Philippine Television.